Imbes na birth certificate, ang tinatawag na foundling certificate ang ibinibigay sa mga foundling o mga batang inaabandona. Ano nga ba ang prosesong pinagdadaanan ng mga nag-aampon ng foundling o mga batang hindi tukoy ang mga tunay na magulang? Alamin sa report ni Micaela Papa. Kahit hindi kilala ang mga magulang, may pagkakataon pa rin daw ang isang foundling o isang batang natagpuan at hindi alam kung saan nanggaling na magkaroon ng maunlad na buhay. Ayon sa isang social worker, ang foundling certificate ang pwedeng pumalit sa tradisyonal na birth certificate. Laman nito ang mga detalye sa itsura ng bata at kung saan ito nahanap. Laman din ito ang pangalan na pwedeng ang social worker na ang magbigay. Karapatan po ng isang bata na magkaroon ng isang pangalan. Sa school, kahit sa pag-a-apply ng trabaho, pagpapakasal nila pagdating ng araw, ito pa rin yun. Bago mabigyan ng foundling certificate, dapat dumaan muna sa tamang proseso. Una, isusuko ng nakahanap ang bata sa barangay o police station at ipapablotter. Saka naman dadalhin sa DSWD. Susubukan naman ng DSWD social worker na matukoy ang pagkakakilanlan at pamilya ng bata sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nito, maari ng ipetisyon na ideklarang legally available for adoption ang bata. Pag nangyari na ito, maari na siyang ipalista sa civil registry ng lungsod at itugma sa prospective adoptive parents. Labag daw sa batas ang basta-basta pagkupkop sa bata nang hindi dumadaan sa wastong adoption process. Ayon sa isang abogado, bagamat may pagkilala na ng foundling sa family code at adoption law, yuyuko pa rin ang lahat sa konstitusyon kung saan malabo pa rin ang usapin ng citizenship ng isang foundling. UN conventions ba were cited? Siyempre, yung protection of the child, I suppose. Oo, yung Hague Convention. Well, these are very general laws. Very general conventions and treaties. So, application nito, any person can use this. Kaya lang, yung appreciation kasi, it is again for the court to determine. Micaela Papa, GMA News.